Habang tumatakbo sila Rudo, napansin nila ang isang exit. Inutusan ni Gris ang ilan sa kanilang kasamahan na umakyat para makatawag ng backup. Maya-maya, may narinig silang mga yapak mula sa direksyon kung saan nila iniwan si Zanka. Akala ni Gris ay siya yon kaya tinawag pa niya. Pero imbes na si Zanka, isang lalaking naka-dreadlocks ang humarap sa kanila. Tinuro nito si Rudo, inilarawan ang itsura niya, at sa isang mabilis at nakakagulat na galaw, parang Spider-Man itong umakyat sa pader. Dito na nila narinig ang boses ng lalaki, sinabi niya na si Rudo ang spirit giver na matagal na niyang hinahanap. Bigla nitong winasak ang exit, kaya't hindi na sila makadaan. Habang dahan-dahang lumalapit, nagtanong si Gris kung ano ang nangyari kay Zanka. Hindi ito sinagot, sa halip diretsong kinausap ng lalaki si Rudo. Ayon sa kanya, may isang tao na gustong makausap si Rudo at inanyayahan niya itong sumama. Dagdag pa niya, huwag na raw mag-alala ang grupo dahil hindi naman niya pinatay si Zanka, pinatumba lang. Pero sa tono niya, tila sigurado siyang hindi kakayanin ni Zanka ang venom na ipinasa niya. Ipinakita pa ng lalaki ang kapangyarihan niya, mula sa kanyang mga kamay, lumabas ang matutulis na claws. Agad na kumilos si Gris at Follow para umatake, pero mabilis lamang itong naiwasan. Sa isang sabayang sipa, pareho silang natumba. Ngayon, habang nakaharang si Gris sa harap ni Rudo, buong tapang niyang sinabi na ipagtatanggol niya ang kanyang mga kasamahan anuman ang mangyari, kahit sino pa ang kanilang kaharapin. Ngunit hindi na tinag ang lalaki. Sa malamig na tono, tinawag niyang mga weaklings ang lahat ng supporters ng Cleaners. Dito na nagsalita si Rudo. Pinapaatras niya si Gris dahil alam niyang hindi nila kakayanin ang laban na ito ng walang armas. Ngunit habang nagsasalita si Rudo, biglang sinabi ng lalaki na mukhang patay na ang kanyang kasamahan. At sa mismong harap nila, nakita ni Rudo na ginamit ng lalaki ang kanyang claws, sinaksak nito si Gris nang walang alinlangan. Nanlaki ang mga mata ni Rudo sa nakita niyang pagkakasaksak kay Gris. Kasabay nito, biglang bumalik sa kanyang alaala ang pagkamatay ni Regto. Habang bumabagsak ang talisman ni Gris sa harap niya, agad niya itong dinampot, ramdam ang bigat ng alaala at sakit na muli niyang pinasan. Sa nakaraan, makikita si Rudo na paulit-ulit na inuuntog ang kanyang ulo sa pader. Agad itong napansin ni Regto at mabilis siyang nilapitan upang pigilan. Nagpaliwanag si Rudo, ginagawa raw niya yon dahil mismong si Regto ang nagsabi sa kanya na huwag manakit ng iba. Kaya imbes na iba ang saktan, sarili niya ang tinitiis niya. Hindi makapaniwala si Regto sa sinabi ni Rudo at halos hindi niya matanggap na kaya nitong saktan ang sarili. Kaya tinanong niya kung ano ba talaga ang dahilan sa likod ng ganoong gawain. Saglit na natahimik si Rudo bago sumagot, wala naman, ang meron lang ako ay galit. Galit na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Dito na sinabi ni Regto na marahil ang ugat ng galit na iyon ay ang pagtakwil sa kanya ng sarili niyang mga magulang. Ngunit sa halip na magpakulong si Rudo sa sakit, tinuruan niya itong harapin ang buhay. Nakangiti pa si Regto nang anyayahan siyang lumabas. Ani niya, baka isa sa mga dahilan ng kanyang bigat ay hindi pa niya natatagpuan o nagagawa ang bagay na tunay na gusto niya. At sa magaan na tono, pabiro pa nitong sinabi, paalalahanan mo ako kapag dumating ang panahon na may dadalhin ka ng babaeng gusto mo. Kasama si Rudo, binilhan siya ni Regto ng mga libro. Tinuruan din siyang sumipa ng bola, maghiwa ng pagkain, mga simpleng bagay na puno ng kahulugan. Habang nag-uusap, napansin ni Rudo ang isang lalaking nagtatapon ng basura. Nanlaki ang kanyang mga mata at dali-daling pinuntahan ang basurahan. May kinuha siyang bagay mula rito, mahigpit na niyakap at bigla na lang siyang napaiyak. Nagulat si Regto at tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Mariing sinabi ni Rudo, konting sira lang naman, bakit kailangan nilang itapon agad? May buhay pa dito. Dito na pagtanto ni Regto, higit pa sa simpleng proteksyon ang ginagawa ni Rudo. Sa likod ng kanyang galit, naroon ang malalim na pangunawa sa halaga ng mga bagay at nilalang na basta-basta na lang itinatapon ng iba. Patuloy ang matinding pagdurugo ng sugat ni Gris, ngunit nagawa pa rin niyang magsalita. Sa huling lakas na natitira, ibinunyag niya ang totoo, hindi simpleng gawing vital instrument ang kakayahan ni Rudo sa bawat bagay na kanyang mahawakan. Ang tunay na kapangyarihan nito ay ang ilabas ang buong halaga ng isang bagay, ang mismong esensya na nakatago rito. At sa mismong harap ni Rudo, unti-unting nag-transform ang talisman ni Gris na hawak niya, kumikislap at nagbago ng anyo, tanda ng bagong yugto ng kanyang kapangyarihan.
Bilib na bilib ang lalaki sa kanyang nasasaksihan, hanggang sa naglaway pa ito sa sobrang tuwa. Sa mayabang na tono, tinanong niya kung ano raw ba ang kayang gawin ng vital instrument ni Rudo. Kumikinang ang galit sa mga mata ni Rudo, habang nakatingin sa kanya. Sa bigat ng emosyon, mariin niyang sinabi na pagbabayaran ng lalaki ang ginawa niya kay Grace. Dito na siya nagpakilala. Jabber Wonger, anya, sabay simula ng kanyang sunod-sunod na pag-atake. Sa unay inaasahan niyang lalapit si Rudo para makipagsabupaan. Ngunit laking gulat niya nang hindi man lang sumugod ang binata, bagkus ay umiwas lamang ito sa bawat galaw. Muling umatake si Jabber at muli ring naiwasan ni Rudo. Paulit-ulit na pagsalakay ang ginawa ng lalaki, ngunit ni isang beses ay hindi niya matamaan si Rudo. Sa gitna ng tensyon, nagsalita si Rudo. Ipinaliwanag niya na ang talisman na kanyang gamit ay kay Grace mismo. Anya, sa bawat misyon, palaging nagdadasal si Grace na sana'y ligtas silang lahat at makabalik ng walang sugat at buhay pa. Kaya sa kanyang mga kamay, ginawa niyang pinakamalakas na depensa ang talisman, isang pananggalang na hindi magpapahintulot sa kalaban na makapagpatama kahit isang beses. Napakunot ang noo ni Jabber. Napagtanto niyang kung purong depensa lang ang gamit ni Rudo, hindi ito makakabuo ng epektibong pag-atake laban sa kanya. Ngunit agad siyang binasag ng mga salita ni Rudo. Hindi mo ba napapansin, mariin niyang sabi? Kahit hindi ako gumagalaw mula sa aking pwesto, alam ko kung saan ka babagsak pagkatapos ng bawat atake mo. Tumakbo si Jabber papunta kay Rudo at malakas na tumalon, handang magbigay ng isang matinding atake. Ngunit sa mismong sandali ng kanyang pagbagsak, agad siyang pinigilan ng vital instrument ni Rudo, dahilan upang mapahinto siya sa ere. Habang unti-unti siyang nahuhulog, pumorma si Rudo ng isang malakas na suntok, ang parehong teknik na karaniwang ginagamit ni Grace sa pakikipaglaban. Dito na nga tumama ang kamao ni Rudo, direkta sa mukha ni Jabber. Mabilis namang bumawi si Jabber, agad na gumalaw upang muling umatake. Subalit sa bawat kanyang suntok o sipa, agad itong nababasa ng vital instrument ni Rudo, kaya't otomatikong napipigilan ang bawat galaw niya. Unti-unti, si Rudo ang nagkakaroon ng kalamangan sa laban. Nagbago ng taktika si Jabber, kumilos na parang isang ninja, mabilis at paiba-iba ang galawan. Ngunit wala ring epekto, sa bawat pag-atake, siya pa rin ang nadadele, patuloy na binubugbog ni Rudo. Hanggang sa huli, binitawan ni Rudo ang isang matinding suntok na muling tumama sa mukha ni Jabber, at napaatras ito sa lakas ng impact. Ngunit imbes na masaktan, napatawa si Jabber, isang halakhak na parang baliw. Sa pagitan ng kanyang tawa, sinabi niya kay Rudo na may napansin siyang mahalagang bagay, ang kanyang vital instrument ay nadedetect lamang ang masamang hangarin na direktang nakatuon sa kanya, at otomatikong iniiwas ang atake. Patunay dito, nang sadyain niyang sipain ang isang bato patungo kay Rudo, hindi ito nag-react sapagkat wala namang malisyosong intensyon ang bagay na yon. Dagdag pa niya, may kakaibang lason ang kanyang claws, isang neurotoxin. Sa isang nakakagulat na kilos, sinaksak niya ang sarili niya gamit ang matutulis na kuko. Unti-unti siyang nawalan ng malay at tuluyang lumabo ang kanyang katinuan. Sa huling mga salita, bago siya tuluyang magwala, sinabi niya, paano kung mawalan ako ng malay at magsimulang umatake ng walang iniisip? Makakaramdam kaya ang iyong vital instrument ng masamang hangarin? At sa mismong pagdilat ng kanyang mga mata, agad siyang nagpakawala ng isang napakalakas na atake. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.